Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Monday. Gravities mga loads, no? So ito, malupit ang mga news natin ngayon mga idol, no? So ready na ba kayo? Medyo nakaka-recover na yung market natin. Mga loads, no? Kita nyo naman, kung titignan nyo yung portfolio nyo ngayon, kumpara sa mga nakaraang araw, medyo kulay green tayo ngayon. So tingin ko lang, no? At bakit kaya? Sa tingin ko dahil malapit na tayo sa October, mga idol. October na, next day, may 31 ba tayo? Wala. So, the day after tomorrow, October na, mga lodi. Pero sabi nila magkakaroon daw ng downtrend sa October 1. Pero titignan natin, mga idol, no? So, check natin muna ang ating crypto bubble. Kung titignan nyo, medyo may mga double digit na tayo ngayon, mga idol. So malupit ang ating day. Pero sa hours natin, ayan, medyo nagko-correction lang naman. Mga lodi, konting correction. Pero sa day natin, medyo goods, no? Tingnan nyo nga yung ating XRP, medyo naka-recover na. Nakapag-bounce na siya dito sa ating sinasabing strong support. Kumbaga, no? Yung strong support natin na 2.69 o 2.7, sabihin na natin. Nakapag-bounce na siya dyan, mga idol. So yung mga nag-trade ng long, medyo happy. Ayan happy sila ngayon. Mga idol, medyo naging busy lang ako ng mga nakaraang ngayong weekend, naging busy tayo kasi birthday ng aking mamu. No, medyo inasikaso natin ang birthday. So medyo nag-out din ako ng konti dito. Naglabas din tayo ng kahit papano at para mag-celebrate, which is napakasaya. So ayun mga idol, no? So ngayon, balik tayo sa trading. Mamaya baka mag-trade ako. Try natin mag-short. Hindi. Tempohan natin. Naglalaro lang naman tayo sa wave lang tayo. Hindi naman tayo kumbaga yung trading natin short term lang. Minutes nga lang yung ginagamit natin pag nagtitrade Diba? Pero ang long term natin, syempre bullish. Bullish tayo sa lahat ng coins. Hindi lang sa XRP, hindi lang sa Bitcoin, sa lahat. No, bullish tayo mga idol dahil eto na. Darating na yung last quarter ng 2025 mga lodi. Nako, ito ang pinakahintay natin. Hinihintay ko to ng 4 years. 4 years kong hinintay itong last quarter ng last quarter ng 2025. No? 4 na taon, mga idol. So ngayon nandito na, sobrang lapit na. Sabi ko nga kung kailang mas malapit na mas nakakainip, no? Kung kailang malapit na, mas naiinip ako, mga idol. No, parang gusto ko na madaliin. Gusto ko na madaling sa bagay, lumabas naman na si no? Si Jose Marichan Kaya lang hindi pa siya trending ngayon Nag-trending siya pag mga after ng undas. Doon siya talaga. Tapos pag nag-December, yun na. Yan na, nako. Napakalapit na natin mga idol, no? Pero speaking, dito muna tayo mga idol, no? So ngayon, napapansin ko, madami nang naglalaro ng Atias Legacy Mga lodi, bakbakan na to. Ako actually di pa ako nakapaglaro kasi sa cellphone to mga lods Gusto ko sana kung sa PC para makita niyo nilalaro ko. Mamaya sabihin ko nilalaro ko hindi ko naman napapakita sa inyo. Ayoko kasi hindi kasi ako masyadong techie mga idol yung maglalaroin ko sa cellphone tas ano ba tawag doon? Emulator. Hindi ko alam yun emulator na yun kung sa cellphone makikita sa PC. Hindi ako techie, so hindi niyo mapapanood yung laro ko. Pero medyo lahat ng mga Axinatics natin na babalik. Subukan nyo i-try ito mga idol ng Atias Legacy. Available na siya sa Android and iOS. So ayan currently live for playtest. Playtest pa lang naman kasi talaga siya. Walkthrough na siya for the very first time. Now available on Android and iOS mga idol. So nakaka-excite to. Kasi kung syempre magbubulra na tapos may mga ganitong NFT, di ba? So parang bumalik tayo sa dati, mga idol. Mabibenta ko na ba ang mga Axie ko ngayong bull run? Ayun na, 4 na taon ko nang hawak yung Axie ko, mga Axie ko, mga lodi. Yung mga Axie ko na 65 pieces, 65 ba 64? Ang dami nun, mga idol. No, so hinihintay ko rin kasi na pumatok yung Axie ulit. Tapos syempre, try natin bawasan. Hindi ko naman bibenta lahat yun kasi syempre maglalaro ako No, baka mag scholar din ako if ever na gumanda yung
sistema ng Axie. Di ba? Huwag mo ibebenta lahat kasi pag binenta mo lahat, paano kung bumalik sa dating Axie, gumanda ulit? Eh, di bibili ka na naman ng mga mahal na Axie. So, mas maganda, hindi kasi na 60 naman yung Axie ko. So, natin, titignan natin kung ano yung mga pwede nating i-sale at sa mga pwede nating i-keep. No? So, grabe. So, nagtutuwa lang ako kasi nagkakaroon ulit ng ingay o nagkakaroon ulit ng daily active user yung mga yung Axie, no? So, goods na goods to mga idol, no? So, ayan, punta na tayo sa ating crypto ngayon. Ito na, balita na tayo. Si Cathy Wood, mga lodi, no? Sabi niya, tungkol sa Hyperliquid, ARK Invest CEO Cathy Wood says, Hyperliquid reminds her of Solana in the earlier days and calls it the new kids on the block. Oh, di ba? So, parang sinasabi niya na parang nakikita ko yung Hyperliquid na Solana dati. So, baka maging ganito rin siya tulad ng Solana. Umangat din siya o mag-pump din siya o sumikat din siya, maging malupit na coins din siya, parang ganyan. Sa totoo lang, wala akong Hyperliquid, mga lodi. Ayan yung coins na hindi ko napansin talaga. Kumbaga nakita ko lumipad na, so hinayaan ko na lang. Sabi ko may mga iba naman na pwede magkaroon ng chance. No? Ano ba yun? Pwede ko. Wait lang mga boss, may makulit na bata dito eh. Oh, yan na. So, yan. So, yung iba, alam ko, actually sa Facebook, nakikita ko maraming community yung Hyperliquid. Mga lods, nakikita-kita pa nga sila, nagkakaroon sila ng pa-event. So, goods na goods to, mga idol, no? Isa to sa mga coins na, kumbaga, ina-adapt o maraming community sa Philippines. So, ayan mga lodi. So, solid yan, Hyperliquid. O, ito naman yung Ethereum. The last time Ethereum closed Q3 this high, quarter 4 was almost double. So, tingnan natin yung parang bull year, no, which is yung nakaraang 2020-2021. Noong 2020, nag 100% siya, mga idol. Tapos ito yung bull run eh. 'Di ba? So ngayon, ang iniisip nila ngayon 2025 kasi nung bull run nakaraan, quarter 3, 59%. Nung nag-quarter 4, nagdoble. So, kung etong quarter 3 ngayon, 60%, kung magdodoble to, magkakaroon tayo ng 120% up ngayong quarter 4, mga idol. Sa Ethereum, no, ayun yung inaasahan, mga lodi, no, magkakaroon tayo ng double. So, kung magkakaroon tayo ng, kung ang, magkano bang Ethereum ngayon? 4,000. So, pwede maging 8, 6, mga ganun. Grabe si XRP. Paawat na ito So, 1 minute. So, medyo hyper ngayon si, ito ba yung tinatawag ni Tito Vlogs na Pulse Move Monday? Every Monday, Pulse Move Monday ni Idol, pwedeng up o pwedeng down. So ngayon, mukhang up, no? Ang tinatawag niyang Pulse Move Monday, mga Idol. So, mukhang goods to ngayong week, no? Sana maumpisahan tayo ng maganda kasi syempre, Wednesday, mga Idol, October 1 na, naku po. October 1 na po sa Wednesday at October 4 na ang anniversary namin. Anniversary namin. So mukhang matindi-tindi ngayong week mga lodi. Check nga natin kung may mga malulupit na mangyayari ngayong week sa calendar natin. October. Oy, meron pala tayong ngayon wala, 29 wala. Tuesday meron tayong job opening, mga lodi. Wednesday employment non-farm employment change, ISM manufacturing PMI. Thursday, mapula rin pala ang ating hindi mapula na bad mga lodi. Ibig sabihin mapula, maraming mangyayari. No, maraming mangyayari ngayong week natin. October 4, simula October 4 wala hanggang October 8. No, FOMC minutes tayo next October 9. Pero ito, simula bukas Tuesday, medyo every gabi, no? Bukas 10 PM magi-start, maging volatile tayo. Wednesday naman 8
8:15 to 10 p.m. Thursday 8:30, Friday 8:30 at 10 p.m. No? So ayan, meron pala tayong malulupit na mangyayari ngayong week mga idol So ito na. Dahil nga inaasahan natin na ngayong quarter 4 magpa-pump yung Ethereum mga lodi, no? Syempre alt season, no? Ayun yung i-expect natin. Siya yung magli-lead, no? It's either hindi na siya yung magli-lead, may bago na magli-lead o siya pa rin. Pero either way, may magli-lead sa ating alt season, no? Ayan yun. Pero syempre, mas malaki yung chance na Ethereum yung magli-lead. Ngayon, dahil nga medyo naka-recover tayo, yung mga short, mga lodi, $75 million worth of crypto shorts liquidated in the past 60 minutes, mga idol. So 7 a.m. lang to Nagre-record ako ngayon ng 10:30 o mag-11 pala, 10:45 pala. So 60 minutes, 75 million liquidated na mga shorts kasi naka-recover tayo, mga idol, no? So grabe, no? 75 million, ganun-ganun lang isang oras. Napakalaking pera na niyan, mga idol. So isipin niyo 75 million 60 minutes, lalo pa to, mga idol, kapag pag ang Ethereum umangat lang siya ng 5.4%, mawa-wipe out na ang $3 billion in short, mga idol. Imagine that, mga lodi, no? Umangat lang siya ng 5.4%. Check natin. Check natin kung ano yung 5.4%. Okay, nag-drop si Ethereum simula dito check lang natin Oh, 4.3. Totoo ba to, mga idol? Mga nasa 4.3, 4.4 o 4.5. Sabihin mo ng 4.5. Tama ba yung pagkakaintindi ko doon, mga lodi? Mawa-wipe out, no? 3 billion in short. Grabe yan, mga lodi. Laking pera na yan, mga idol. Hindi. So from 3.9 pala, sorry mga lodi. Ayan pala may current price Sabihin natin 3.9. Saan yung 3.9? Sabihin natin dito. Ayan so dito. Sabihin natin 6% na, 7%. Napakalapit lang, mga idol. Baka nga may mga na-liquidate na. Sobrang lapit lang, mga lodi. Nako, ang dami na niyan, mga idol. Sabi dito, with 3 billion in short stock just 5 point above, Ethereum is primed for a squeeze setup. If price pushes through, forced liquidations could cascade into rapid upside momentum. These kinds of pressure points often flip bearish, leverage into rocket fuel for the next rally. Ayan, mga lodi, grabe, no? Ito naman. Grabe yung China, no? May pabanban pa sila ng crypto, pero tingnan nyo naman. Even though China banned crypto, they are still the second largest holder of Bitcoin, mga idol, no? So kung titignan nyo ang chart, siyempre USA pinakamaraming Bitcoin, no? 198 sabi nila 1,000. At ang China naman is 194. So 2,000 Bitcoin ang pagitan nila, mga lodi, no? Napakalapit na niyan. Kung magpapataasan sila, kaya sila lampasan ng China, diba? Pero hindi ka lang papayag yung US. Pero goods yan, mga idol. Pinapakita lang dyan nila na talagang importante ang Bitcoin, mga lodi, no? Pero kahit na importante siya, sabi dito, mga idol, no? Bitcoin is slow. Ethereum gas fee are high. Solana network gets congested and transactions are getting failed. What's the solution? Ano ang solution sa tingin nyo, mga idol? Alam nyo na ang sasabihin ko dyan. Ito yung top 10 countries na nag-a-adapt ng crypto ngayong 2025, no? Surprise, nandyan ang ating Philippines, mga idol, no? Number 9.
So, unang-una, India, mga idol, grabe talaga yung India, hindi nagpatalo sa USA, no? So, India, USA, Pakistan, Vietnam, Brazil, nauna pa sa atin yung Brazil, no? Nauna pa sa atin ng Nigeria, pati ang Indonesia at Ukraine, mga Lodi, no? Pero kung tutusin, mga idol, dati number 2 tayo dito, eh. Kaya lang, ito ba yon yung dati number 2 tayo, tapos naging number 9 na. Bumaba na yung ating rank. From number 2 to number 9. Mga idol, no? Isipin nyo, nauna pa sa ating Nigeria. Eh, grabe. No? Bakit kaya? So, ito mga Lodi, si Dave Portnoy, isa itong mga sikat na main player sa crypto. Nagigis pa to, nag-ano pa to, parang nagsiseminar pa to, I don't know. Si Dave Portnoy just scoop up 100 million XRP on Kraken. Sinabi niya yun dyan, no? Call himself a part of the XRP army now. Alam nyo, dati, kung lagi kayo nanonood sa akin, alam nyo na nabalita na natin na bumili na to ng crypto, ng XRP. Pinagsisihan niya pa nga yung pagbili ng di ba, bumili siya kinuwento niya pa, bumili siya ng Bitcoin, tapos nag-early sell siya, no? Nag-early profit siya, and then hindi niya nasarapan, hindi niya naranasan pala, sorry. Hindi niya naranasan yung pump ng Bitcoin kasi nga lumipad na. So napomo na siya nung bandang huli nun. Kaya ngayon, nung nangyari, bumili siya ng XRP, no? And then, ganun din ginawa niya. Nag-early profit siya, tas lumipad yung XRP. Sinabi niya yun, mga Lodi, tas ngayon bumalik na naman siya sa XRP at tinawag niya na naman yung kanyang sarili na kasama sa XRP Army. So, ewan ko dito sa tao na to, mga idol, hindi matae. Hindi mo alam kung ano gagawin. Ayan, sino ba nagsabi sa akin nun? Ayan, di ba? So, hindi niya alam kung ano gagawin niya, mga idol. So, ngayon, bumili naman siya ng 1 million XRP. Hindi ko alam kung $1 million worth of XRP o 1 million XRP mismo. Mga idol, magkano ba yung 1 million XRP? Laki nun, mga idol. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, $2 million, mga idol, no? $2.8 million. Napakalaki na yan sa peso, alam nyo na. Mga Lodi, no? So, bumili siya ng 1 million XRP. Sana all may pambili ng 1 million XRP, mga idol, no? Grabe. Ang yayaman nila. Kaya yung mga mayayaman, lalong yung mayaman, eh. Kasi sila yung may mga pondo, pampayaman. Tayo wala, no? Kaya tayo, gumpisa lang muna tayo sa sa maliit-liit. Alam nyo ba, merong video ako nakita dito. Ang ganda sana nito, mga idol. Kaya lang meron siyang sounds. Yan, makaka-copyright ako dito, eh. Mga lods, eh. So, hindi ko na to lalagyan ng sounds, pero try kong explain. Kasi nakalagay dito, sorry, but this is epic. If I do say so myself, Ripple and XRP are about to become a force to be reckoned with, documented on video. Enjoy. So, dito, kung titignan mo, mga idol, Ripple and XRP yung sinabi niya dyan. Pero yung tao na yan ay si Glenn Cucci, is chairman of North Island and North Island Ventures and a co-founder of Silver Lake. No? Tapos, si Brad Garlinghouse, tropa niya yan, mga Lodi. Brad Garlinghouse, remember? Ayun, Silver Lake Partners. Si Brad. Brad formerly served as a CEO of Dialab Jijiche. So, naging tropa niya yan. Tapos, ito yung moment na hindi masabi ni Larry Pink yung XRP. Parang meron siyang tinatago. Tapos etong si Ripple.com, si Ryan Rugg, Global Head of Digital Asset Treasury and Trade Solution City. BlackRock. Tanyo yan, mga Lodi. So, sa BlackRock din siya. O, yan. Prior to join BlackRock, Mr. Mitch Nick spent time. O, yan. Tapos eto naman si Gary Gensler, mga idol. Unang-una, itong sinasabi niya dyan, pinupuri niya yung XRP. Tapos nung naging SEC siya, naging chairman siya, SEC charged Ripple and 2 executive with executive with conducting 1.3 billion unregistered securities offering. So parang ang nangyari stage, no? Stage yung nangyari, mga idol, no? Ayun yung parang inaano dito. Choy, kunin mo sa likod, pangkamot. Bilis. Ayan, no? Tapos
The impact of blockchain technology on finance, a catalyst for change. Michael Kaisico, kasama si Gary Gensler. Isa to sa mga libro, mga idol na magmumulat sa iyo sa sa blockchain 'Di ba? So nababanggit niya pa yung Ripple diyan, pero bakit niya kinasuhan? Tapos ito si Rosie Rayos, board member ng Ripple. 'Di ba? Ripple appoint a former US treasurer, no, to its board amid legal fight with the SEC. So siya yung parang isa sa mga lumaban kay Gary Gensler, mga lodi. Blockchain startup Ripple said Tuesday that Rosie Rose, di ba, kumbaga talagang connect-connecta sila US treasurer yun mga idol XRP primary purpose is facilitating, siya nagsalita niya na, cross-border payments while other cryptos find their value in speculation. China's latest move brings this point home, mga idol, no? So, eto hindi naman to mga sutoy-sutoy lang na tao, mga lodi. 'Di ba? Kumbaga mga may posisyon yan sa gobyerno, mga idol. Tapos mga CEO yan, ganyan-ganyan. Ito sa ano to Ano ba to? IMF ba to? No? Yung usapan nila ni Brad Garlinghouse diyan, para lang sila mag-best friend Una panood niyo yung usapan na 'yon. Tapos nabanggit dun yung kailangan magkaroon ng world cryptocurrency, mga lodi, no? So ngayon dito sinabi, ang simple goal of making XRP the world's reserve digital currency. Ang nagsabi nun, mga idol, ito yan Ayan yun, mga lodi. Kalimutan ko kung ano to. IMF ata o basta ganun. Matindi yan. Di ba? Ano pa? Bilisan mo, idol. Tapos ito din yun, sinabi niya na kailangan digital currency, no? Yung Santander's, no? Ayun yun, sa Santander's yun Sabi dito, Santander's become first UK bank to introduce blockchain technology for international payments with the launch of a new application. Ano kaya yun? Syempre, mga idol, di ba? Ripple app. This app is provided by Ripple sa Santander. Di ba? Mga loads. Ito naman yung CEO ng Teucrium. Sinabi niya rito na pag nangyaring nag-apply, di ba nag-apply yung Ripple na bangko? Pero dito hindi pa nag-apply ata yung Ripple na bank nung sinabi niya to. Nung sinabi niya dito na pag naging bangko yung Ripple, tas na pag-decide nila na hindi na magbenta ng XRP dahil magpo-focus na sila sa sa bangko, mga idol, magiging malaking bearing para tumaas yung price ng XRP. Ayun yun, mga lodi, yung sinabi niya dyan Kapag nag-apply ng bangko, kasi nung oras na to, hindi pa nag-apply ng banks yung Ripple nun No? Alam correct me if I'm wrong na lang. No? Tapos biglang, ayun na, Ripple ICE, US Bank License, triggering XRP rally. So, kumbaga, magkakaroon ka ng mga hint o ng clue sa mga susunod na mangyayari. Depende sa mga sinasabi ng mga mabibigat na tao, 'di ba? So, ayun yun mga lodi Ayun kasi sikat yung kanta Tapos Illuminati pa yung kanta na yun. Kaya hindi ko na play. Mabilis tayo tapos yung issue ngayon, mga lodi, no, yung sweep sa linya, no, yung binalita natin to kahapon So, bigyan natin ng tingnan. Ito si Paul Baron, kilala nyo na yan main character din yan, mga loads, no? XRP versus sweep plus linya, no? So, ayan yun Puntahan yan. The ultimate cross-border showdown. 2 titans, 1 future. Who will dominate global payments? Team XRP. Ito tayo sa Team XRP. The Speed Demon. Kasi ang bilis ng XRP, mga lodi. 1 to 3 seconds. 3 second settlement versus sweep 1 to 3 days ang settlement. 70% cost reduction for remittance, mga idol, napakababa. 80% of global remittance markets already covered na, no? 80% of global remittance sa buong mundo. Triple digit growth in Brazil, Nigeria and Philippines, no? Na shoutout pa yung Philippines, no? And 300 plus institutional partners and growing pa. So grabe yan. Dito naman tayo sa Team Sweep and Linya, sabihin natin, no? The Network Titan. Grabe, Network Titan. 11,000
Institutions already connected. Kasi syempre, sweep yan mga Lodi. No, veterans move niya, OG na yan. BNP Paribas, BNY Mellon in pilot program pa agad, no? Enterprise grade privacy via ZK proofs 6 trillion dollars daily transaction volume. Grabe, bigat nun. Zero infrastructure change for banks. The verdict pala. XRP leads in speed and cost. Yung sweep naman at linya leads in trust and scale. But here's the kicker. XRP has a 12 months head start while sweeps pilot won't go live until the late 2025. In payments, timing is everything mga idol, no? So ayan, saan kayo? Team XRP o Team Sweep Plus? May ganito na pala ngayon, ha? Ang kulit mo talaga, Paul Baron, idol, no? Ayan. Kasi hindi mo masabing speed versus scale kasi scalable din si XRP mga idol eh. No? So overall nga siya eh. So tignan na lang natin yan kung kanino tayo. So ito naman yung sinabi ni Brad Garlinghouse. Yung sinabi ni Brad Garlinghouse dito mga idol. Brad Garlinghouse isn't mincing words anymore. He just said XRP and Bitcoin will surpass gold and diamonds as the world's most valuable assets. No, alam ito pag si Brad Garlinghouse nagsasalita mga idol, kasama si Bitcoin. No, hindi siya yung bias. Pag sinabi niya agad Bitcoin and crypto, Bitcoin and XRP. Yung mga Bitcoin maxi pag binabanggit na sabi, XRP wala yan, Bitcoin lang tayo, Bitcoin, no. Doon mo makikita yung yung taong hindi sutoy sa taong sutoy. Now, dito, think about it. Gold equals storage of value for the past, no? Diamonds, luxury and scarcity play. XRP plus BTC equals programmable money plus global rails. Mga idol, no? Napakadaling gamitin. Kahit saan. We're not just talking about speculation. We're talking about the new backbone of trade, settlement, and identify anchoring for the digital era. The asset wars have begun. Nako, asset wars na tayo, no? XRP is not a crypto anymore. Walang anymore dyan. It's the foundation of a new monetary order, mga idol. Grabe, no? So, grabe na tong adoption natin sa crypto, mga Lodi. Ngayong taon 2025, sa tingin ko, ito talagang start na ang buong mundo makikilala ang crypto. At mag-uumpisa yan ngayong quarter 4. Pag nakita nilang lumipad lahat mga Lodi at di sila kasama, no, makikita nila, yun nangyari sa crypto. Ang dami ng paldo na. Doon nila makikita ngayon, ay, na-adapt na pala, ganito na pala yan. Ay, ginagamit na pala ng ganito. Ay, ganito na. Ay. Ganun sila, mga Lodi, no? So, kung si Brad Garlinghouse, ang tingin niya sa Bitcoin is programmable money and plus global rails, si Trump naman, mga Lodi, which is hindi naman mali. Sabi niya rito, Bitcoin is the new oil. Ang daming speculation, no? Ngayon new oil na, dati digital gold. Bitcoin is digital gold, store of value. Kineme. Di ba? Pero ngayon si Trump nagsabi, Bitcoin, the new oil. Paano ngayon 'yan? Sabi nga ni Crypto King, and you still doubting crypto? President na nagsasalita, mga idol. Basahin ko nga ito sinabi ni Pre-Cheddar. Grok, was this said today or are they pulling up news from the 2024 Bitcoin conference and spamming this on the internet today like clowns? Check natin. The quote Bitcoin is the new oil is linked to report from late 2024 pa pala, including rumors of a private call and reference around the July Bitcoin conference. No evidence shows Trump said it today, September 28, 2025. No recent speeches or posts confirm it. Likely recirculating older info. So, ibig sabihin, kulit pala na ito ni Coin Bureau. Si Coin Bureau nag-post niyan. Ngayon lang yan, September 29. So, ibig sabihin, matagal na yung sinabi ni Trump. Pero sinabi niya. Hindi niya naman sinabing bago lang sinabi. Pero sinabi pa rin to ni Trump. Diba? So, siguro ngayon, iba na ang tingin ni Trump sa Bitcoin, hindi na new oil. No? Kasi habang tumatagal, kasi nung sinabi niya to, parang nangangampanya pa lang siya ngayon, nakita niya na, nasaksihan niya na kung ano kayang gawin ng crypto at ng Bitcoin.
So, hindi na natin alam kung new oil pa rin ang tingin niya sa Bitcoin. Ha? And then, eto XRP to mga lodi, no? Ito yung chart ng XRP. Grabe, oh, kita nyo, puro pula. Alam nyo kung bakit? Kasi halos 2024, 2025 lang eh. Naka-recover ang XRP, mga idol, no? So, kung titignan nyo dito ng October, ang dami na, no? Puro pula yan, mga idol. 7 red. So, ngayong October ba makaka-recover si XRP? October, November, December. Sabi dito, well, XRP rally this October. XRP has finished red in 7 of the last 12 Octobers with an average drop of negative 4.58%. But with ETF approval looming, Bull says this time could be different, mga idol. No? So, ayan, this time could be different daw. So, titingnan natin kung anong mangyayari dyan, mga idol. So, ako, alam nyo na yan, mga lods, every video, lagi ko nababanggit, no? Quarter 4, ayun yung hinihintay ko, 4 years na, no? So, tingnan natin kung magtatagumpay ako, o mali ako, o tama ako. I don't know, no? Hindi ko naman alam ang future, eh. No? At sabi ko nga, mag-research kayo, dahil di ako nagsasabi ng mga coins na bibilin. Okay yung umasa sa akin para bumili, mag-hold o magbenta ng coin. Do your own research. I'm not a financial advisor, mga lodi, no? So, speaking of Trump, pinost to ni Trump, mga idol, no? Yung parang sa digital health to, hindi ko na nabalita ko na to dati, mga idol, eh. President Trump posted this video about CBD. You know, this means it will be covered by insurance too, mga idol, no? So, pwede, mga idol yan. Explain nga natin, pa-explain natin kay Gro kung ano to. Kakakita ko lang ng video na to, eh. The ex post by Julie, reference sa video posted by Donald Trump on Truth Social, which discusses the endocannabinoid system and promotes CBD o cannabidiol. Ang lupit nun, as a potential game changer for senior health care, particularly for managing pain and other ailments without the risk associated with opioids. This aligns with growing scientific interest in the endocannabinoid system discovered in 1990s, which plays a crucial role in regulating various bodily functions and is a target for potential therapeutic intervention. Grabe naman yun, babako ako, parang may hams. Hindi na itutuloy-tuloy yung basa ko. The video mahaba pala ito, mga lodi. Basta yan, tungkol sa health ng senior citizen. Tapos ito, pinagyabang ni Trump yung mga gold, mga lodi, no? Some of the highest quality 24-karat gold used in the Oval Office and Cabinet Room of the White House. Foreign leaders and everyone else freak out when they see the quality and beauty. Best Oval Office ever in terms of success and look. President Donald J. Trump. So, ayan, grabe, no? Daming gold. Grabe yan, mga idol, quality. So, ayun yung news natin, mga lodi, no? Grabe yung mga news natin. Again, Ripple funded player, listen to what Joel Katz had to say. Maxis will be Maxis. Pakinggan nga natin. Dahil lang, Joy. 53 seconds. Check natin. So I'm at the Flare team, formerly under the Ripple Spring effort, which was like a venture capital kind of arm at the time. Mm-hmm. We invested in them a few years ago. I'm very impressed with what they're doing. Flare has built a network using different pieces that they took from different blockchains, Ethereum smart contracts, Avalanche Consensus, and XRP settlement. And what they're bringing to the XRP world is essentially a DeFi solution. So they have a fast and reliable settlement mechanism, XRP, and they have ways to essentially bring Ethereum-style smart contracts to the XRP world. They've gotten a lot of exchanges to support their airdrop, which I think is really impressive. That's a very difficult thing to do, and that's going to make it easier for people for their token to be sort of distributed widely, which I think helps with keeping the system decentralized and helps with keeping the system reliable. So
Ako, wala kasi akong player eh. So, titignan ko kung pwede akong makakuha ng player sa cold wallet. Kung pwede maglagay ng player doon. Doon ako bibili. Na cold wallet na lang, mga idol. No? So, ayun yung news natin ngayon, mga idol. Gravity, sana nagustuhan niyo yung video natin ngayong Monday. Mamayang gabi ulit, mga lods. Doon tayo magbabasa ng comment. So, kita-kits tayo mamaya. Huwag niyo kalimutang i-like yung video natin, mga Lodi. At palambing naman, subscribe kayo sa channel natin. So, kung wala pa kayong crypto exchange, mga idol, andyan yung ating link sa description sa baba ng video. No? May bonus dyan at discount. So, ayan. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw, mga kapatid. At What's up, what's up? Subscribe to Covers TV, subscribe to Jeblo. If you want to subscribe to me, wait, no! Why did you exit? oh, ano ba yun? Oh. It's a link in the description. Also, if you don't subscribe, you'll be like this. Can you repeat? You'll be cooked by the sun if you don't subscribe to me. Bye.